Well, kahapon naman po as usual, tayo ay naabala kung ano-ano mga kuning-kuning ang ginagawa. So ngayon lang po tayo mag-i-spokes hour. Pero importante po pag-usapan natin ngayon. Ha? Ano ba yung pag-usapan natin? Well, ang pag-usapan po natin, napabalita na nagsampa ng demanda ang ating VP Sara para mapatigil ang paglilitis sa impeachment. Now, sabi siyempre ng administrasyon, ay duwag, nagtatago. Hindi po. Kasi po ang impeachment, yung proseso po niya talagang nakasaad sa salig ng batas. At saka ilang beses na nagsalita ang Korte Suprema na kapag hindi sang-ayon ang impeachment proceeding sa ating salig ng batas, dapat talaga ipatigil yan. In fact, yung isa sa kaso na talagang pinatigil ng Korte Suprema ang impeachment ay yung impeachment dati ni Chief Justice Hilarion Davide. At ako po ang naghain ng demanda para nga mapigil ang Senado at saka ang Kamara doon sa pagdinig ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Davide. Ano ba yung basihan namin nung kami nagsampa ng demanda para pigilin yung impeachment ni Chief Justice Davide? Ang sabi namin, pinagbabawal ang pagsisimula ng impeachment complaint, paghahain ng impeachment complaint na mahigit pa sa isa sa panahon ng isang taon. Now, ano ba ho yung mga datos? No? Well, titignan ko lang po yung aking mga petsa no, para hindi ako magkamali. Pero kung hindi pa ako nagkakamali, yung impeachment complaint ay hinain ng June of that year. Tapos, mga July, sinabi ng Committee on Justice, wait ito para sigurado tayo ha, sandali lang po ha, para hindi ako nagkakamali sa petsa ha. Kasi ang importante po rin dito ay yung petsa kung kailan ba talaga na ihain yung demanda, no? So ito po, okay, ito. Yung sa Justice Davide na ihain ng complaint laban sa kanya June 2, 2003. On October 13, sabi ng Justice Committee, matapos siya ma-refer sa Justice Committee kasi sabi ng saligang batas, 10 araw matapos kinakailangan matapos matanggap ang isang impeachment complaint na mayroong isa at least kongresista nag-endorso, kinakailangan i-include yan sa order of business ng Kamara para ma-include dun sa first reading. At matapos siya mailagay sa order of business sa loob ng 3 araw, dapat siya ay matransmit sa Committee on Justice at trabaho naman ng Committee on Justice yung pagdidetermine ng sufficiency in form at saka in substance. So yung Justice Davide, June 2, 2003, hinain ng reklamo. Tapos on October 22, 2003, so June, July, August, September, October, 4 na buwan ang nakalipas, sabi ng Justice Committee, sufficient in form pero insufficient in substance at dinismiss. Pero isang araw lang nakalipas, kinabukasan October 23, naghain na naman ng impeachment pero this time meron ng lagda ng 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara. Now, nakasaad kasi sa saligang batas, basta meron ng impeachment complaint na na-endorso ng at least 1/3 ng total na membership ng Kamara, yan na po ang magiging articles of impeachment at dapat ipadala na sa Senado para umupo sila bilang isang impeachment court. Diyan po kami pumasok at sinabi namin sa Korte Suprema, teka, hindi po pwede yan dahil ang impeachment ay dapat sumunod sa proseso sa saligang batas. Ang nakasaad nga sa saligang batas, bawal ang mahigit sa isang impeachment complaint sa isang taon laban sa impeachable officer. Bakit siya pinagbawal doon sa desisyon ng Korte Suprema? Roque versus ano po ito, House of Representatives. Una-una, kasi nga yung unang complaint naihain June 2 at nai-refer sa Committee on Justice. At tapos yung pangalawang complaint October 23, so sa loob ng isang taon. Ngayon, ang ginawa ngayon dito sa Kamara de Representante, 3 complaints ang nauna ng isinampa. Naalala niyo ba yung complaint ng Dilawan, yung complaint ng Pulahan, tapos yung complaint pa rin ng isang Dilawan, no? So talagang lahat po sila nagsanib puwersa. Pero anong sinasabi ni House Secretary, Director General, ano ba tawag siya? Secretary General Velasco? Hindi raw talaga inaktuhan yung 3 impeachment complaint na yon dahil nag-aantay ng numero ang Kamara de Representante. Nakasaad po sa parehong saligang batas at saka sa rules ng House, pagkahain ng impeachment complaint, basta merong isang endorsement ng isang kongresista, dapat yan within 10 days ma-include sa order of business. Yan yung binabasa on first reading. Tapos, matapos siya ma-include sa order of business for the day, kinakailangan within 3 days ma-refer siya sa Committee on Justice. So, ang nagginawa nila,
matapos ihain ang tatlong impeachment complaint lahat sa loob ng isang taon, nag-antay. At sa dami-daming interview talaga nitong Secretary General ng House na si Velasco, sinasabi nila, inaantay kasi nila yung mas maraming mga kongresista na mag-iendorso. Finally, lo and behold, nagkaroon nga ng numero, no, at meron ng 215 na lumagda. At dahil yan ay nagdaan di umano ng 215, diniretso na sa Senado yung impeachment complaint dahil yung 7 basihan na nakasaad dun sa pinirmahan ng mga kongresista, yun ang magiging articles of impeachment. Kasi dalawa yung proseso, no? Yung unang proseso, kung merong isang nag-endorso, kinakailangan dumaan sa Committee on Justice ng House, no? Tapos magdidesisyon sila kung sufficient in form, sufficient in substance, tapos kung ano man ang desisyon ng committee, pagbubutuhan sa plenaryo kung go or no go. Pero merong express mode na kapag yan ay dinagdaan nga ng 1/3, pwede nang idiretso sa Senado at yung impeachment complaint din mismo magiging articles of impeachment. Ang tanong, doon sa kaso na hinain namin para ipigil ang impeachment ni CJ Davide, ang sabi ng Korte Suprema, yung 1-year ban is upon initiation. Kailan ba nasisimulan ang impeachment? Ang sabi ng Korte Suprema doon sa kaso na sinasabi ko, yung Roque versus House of Representatives at saka sa kaso ni Mercedes Gutierrez, initiated yan upon number 1, filing of complaint, and number 2, upon any action of the House of Representatives. Anong action ang inaantay? Siyempre, ang inaantay dyan, yung referral ng complaint sa Committee on Justice. At since na-file ang complaint at na-refer ang complaint sa Committee on Justice, yung 1-year period is reckoned from the date na na-refer sa Committee on Justice yung impeachment complaint. Now, ang ginawa ngayon ni Tamby para hindi umandar yung 1-year period, ang ginawa niya, 3 ang pinahain niya sa kanyang mga alyadong mga dilawan at mga pulahan, at patapos niyang 3 yan ay ang ginawa niya ay hindi niya inaksyonan. Finiris niyang aksyon hanggang yung ang araw na yon na bigla na lang meron 250 na mga lumagda na mga congressmen. So ang tanong, meron bang multiple complaints na naihain? Yan ngayon ang pagdidesisyonan ng Korte Suprema. Mabuti na lang hindi ako abogado dito sa kasong to, kasi kung abogado ako, hindi ko po pwedeng i-diskurso sa inyo ano yung tingin ko mangyayari, no? At yung legal merits. O nga pala, kaya hindi ko masyado tinatalakay yung mga kaso ng vloggers kasi law office ko yung abogado ng mga vloggers, no? So bawal pag-usapan yung merito ng kaso dahil yan ay nakabinbin pa sa Korte Suprema. Kaya pinagbabawal yan para hindi ma-influensyahan yung ating mga maestrado. So pag umanhin na po, gusto ko man suportahan yung mga vloggers sa kanilang petisyon dahil opisina ko naghain, hindi ako po pwedeng mag-discuss. Pagamat siguro sa susunod na mga spokes hour natin, pwede naman ako mag-deliver na para akong nagtuturo uli sa UP ng lecture on freedom of expression without really discussing yung linalaman ng kaso ng mga vloggers. No? Pero dito, pwede tayo magsalita dahil di naman tayo partido. Lalong-lalo na veterado naman tayo ng impeachment. No? Tayo yung naghain para mapigil ang impeachment kay CJ Davide. Tayo po ay kasapi din doon sa impeachment ng Corona. Tayo po nagpa-impeach kay Andres Bautista as COMELEC chairman. No? At ngayon nga po, no, tayo nagbabantay dito sa impeachment ni BP Sara. Now, ang sinasabi ni BP Sara, abay, nalabag yung prohibition laban sa marami pa sa isang impeachment complaint sa isang taon kasi nga meron ng 3 naunang naihain na impeachment complaint at effectively yung pang-apat, yung articles of incorporation articles of impeachment na dumiretso sa Senado ay pang-apat na. Sa akin, pareho yung pangyayari doon sa Davide at saka ngayon kay VP Sara. Bakit? Kasi nagkaroon una ng impeachment complaint na i-refer sa Committee on Justice, na dismiss, tapos matapos ma-dismiss, kinabukasan nag-hide uli ng express mode na impeachment na suportado ng 1/3. Ang pagkakaiba lang, doon sa Davide, nagkaroon talaga ng referral sa Committee on Justice. So alam natin kung kailan yung 1-year bar. Okay, 1-year ban. Pero dito, hindi na i-refer. Ang issue ngayon na tinatanong ni VP Sara sa hukuman, yung bang pag-freeze sa 3 naunang impeachment complaint, yan ba ay aksyon na ng Kamara de Representante para masabi natin na naaktuhan yan ng Kamara de Representante at dahil dito,
Yung pang-apat na impeachment complaint ay labag doon sa pinagbabawal na mahigit pa sa isang impeachment complaint sa isang taon na ihahain sa impeachable officers. Well, sa akin, no, agree ako sa petisyon ng VP Sara. Hindi dahil ako'y kampit sa kanya, kundi dahil yung reasoning na ginawa ng korte dun sa kaso na hinain namin kung kay Justice Davide, dapat ma-apply din. Now, ang sabi ng Korte Suprema doon sa Davide case, no, yung paghain at pag-refer sa committee, yan yung impeachment, yan yung initiation. Diyan nagsimula at titignan mo yung petsa kung kailan na-refer yung impeachment. Pero ang sabi ng hukuman doon, hindi mismo yung pag-refer sa Justice Committee ang proseso ng impeachment ng proseso ng pagkukumpleto ng commencement of impeachment, kung hindi yung aksyon ng Kamara or conversely yung kawalan ng aksyon. Ang sinasabi ni VP Sara, base sa mga interviews ni Secretary General Velasco, talagang yung pag-freeze dun sa tatlo ay dahil nga ayaw nila magsimula yung 1-year period na pinagbabawalan na ang pagsampa ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. In fact, hindi ko nga maintindihan kung bakit hiniwa-hiwalay pa nila yung impeachment. Samantalang ginawa rin namin yan doon sa impeachment ni Gloria Macapagal-Arroyo. Kung maalala nyo, 3 beses din na-impeach naghain ng impeachment complaint against GMA. At nung isang beses, yung kauna-unang beses, nakasama ko sila Senator Cheese at saka si Senator Alan at saka si Senator Congressman Zamora, nagkaroon kami ng amended complaint. Now, ang sabi ng committee noon ay yung amended complaint ay prohibited, no? Kasi na-dismiss yung una at ibig sabihin hindi na po pwedeng pansinin yung amended complaint. Doon sa kasong yon, ang ginawa ng ating Kamara de Representante, maski wala nang referral yung amended complaint, sinabi nila na barred na yung amended complaint kasi dapat isang complaint lang. Now, kung gagamitin natin yan as President sa House, ibig sabihin talaga, maski walang referral yung 3 impeachment complaint dahil meron nang naihain na 3 na commence ng impeachment. And therefore, yung pang-apat ay pinagbabawal na ng ating saligang batas. Now, wala kasing sapat na mga salita sa saligang batas na magsasabi talaga na ang pinagbabawal ay yung mga naihain at nai-refer. Walang ganun eh. Walang sinasabi na impeachment complaint is commenced when filed and when referred to for action by the House Speaker to the Committee on Justice. Walang ganun. Ang sabi lang ng Korte Suprema sa desisyon niya doon sa kaso kay Davide ay yung pagfa-file at kung anuman ang ginawa ng House. Ang sinasabi ni VP Sara, dahil ang dahilan na hindi nila pag-akto doon sa 3 naunang impeachment complaint ay dahil inaantay nila yung pang-apat na meron ng sapat na lagda para dumiretso sa Senado, yung hindi pag-aksyon ay aksyon na ng Kamara de Representante. At malinaw naman yan sa mga ginawang interview ni Secretary General Velasco. So, sang-ayon po ako doon. Dahil hindi naman sinasabi ng saligang batas, sa saligang batas mismo, at hindi sinabi sa kaso ng Roque versus sa House of Representatives na initiation is filing and referral to the Committee on Justice. Ang sinabi lang is whatever filing and any action undertaken by the House, yung desisyon na wag galawin ng 3 dahil nag-aantay ng pang-4, yun ang isang action ng House na dahilan para ipagbawal na ang pang-4 na impeachment complaint. Now, kung babalikan natin yung rasyonal, yung bakit pinagbabawal ba ang multiple complaints laban sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon, kasi kung papayagan mo yan, every buwan-buwan, meron niyang impeachment complaint. Wala nang magagawa ang mga impeachable officers. So, kinakailangan talaga 1 a year lang. Nang sa ganun naman, yung mga impeachable officers na pinakamatataas ang posisyon sa gobyerno, magampa naman ang kanilang katungkulan. So, since ganito talaga yung dahilan doon sa multiple filing, laban sa multiple filing of impeachment complaints sa loob ng isang taon, ano sa tingin nyo ang tamang interpretasyon? Mas tama ba yung ang walang ginawa ang Kamara de Representante ay walang na-initiate na complaint? Pwede ba yun? Guni-guni lang ba yung 3 na ay isampa sa Kamara de Representante? Sa katunayan, may tatak yun.
So talagang meron naghain talaga ng complaint. Meron talaga nag-endurso kasi hindi naman po pwede mag-file ka ng impeachment complaint na walang endurso ng isa man lang kongresista. No? So lahat talaga yon ay duly filed. So pwede bang burahin yung paghahain ng 3 impeachment complaint dahil lamang hindi siya na-refer sa House Committee on Justice? So sa tingin ko, hindi. Kasi matter of fact yun eh. Meron talagang naunang 3 impeachment complaint. Eh lahat naman yan, sumusunod kitambi, ba't hindi nyo sinabi sa kanila, wag muna kayo maghain. Masyado kayong eager beaver, masyado kayong publicity hungry. Antayin nyo muna ang panahon na meron na tayong sapat na numero bago tayo maghain. Pwede naman yun eh. Dahil lahat naman sa dami naman ng mga perang sinalpak sa kanilang mga bunganga, isusunod naman yan sa order ng exchequer. Eh hindi nila ginawa yun. Pinayaan nila yung kanilang mga ogre, alam mo namang, sige, siguro, kada ang mga dilawan, nagsampa, wow, Merry Christmas, ang daming pera. Ang mga pulahan nagsampa, wow, Merry Christmas, ang daming pera. Ganon din yung second batch naman ng mga dilawan, wow, ganon din, Merry Christmas, ang daming pera. O ngayon, ang tatakaw nila sa Merry Christmas, sa mga ayuda, sa mga ninakaw na pera ng Kongreso na pinamimigay dyan sa mga nagsumiti ng impeachment complaint, nakalimutan nila, bawal pala ang mahigit 1 impeachment complaint na masimulan sa loob ng 1 taon. At ngayon, na meron na silang numero, ngayon, sino dapat sisihin? Sila rin. Dahil masyado silang garapal at masyado silang ganit sa pera. Dahil ang bilis sila magbenta ng kanilang mga kaluluwa doon sa mga nagnanakaw sa kaban ng taong bayan, hayan, nagkaroon tuloy ng pagbabawal, no, doon sa pang-apat na impeachment complaint. Ako'y nagsasalita dahil hindi naman ako involved sa impeachment sa ngayon. No? Wala akong papel dyan. So, pwede natin pag-usapan yan dahil tayo mga mamamayan. Pero ako tumataas ang balahibo ko sa mga miyembro ng mga prosecution team na nagsasabing walang mangyayari dyan sa sinampang kaso ni BP Sara. Bakit? Kayo ba ay mahistrado ng Korte Suprema at kayo'y nakapagsasabi na walang mangyayari dyan? Ikaw, Luistro, gulat nga ako na abogado ka, hindi ko maalam na abogado ka talaga dahil bakit mo itatago yung asawa mo na wanted sa rape, no? Eh kung abogado ka, alam mo kung dapat gawin yun, no? Eh bakit mo sasabihin na ibabasura yan at tamang proseso na ginawa ng House? Hindi mo na ba rin nirespeto ang Korte Suprema? Hindi mo na ba rin nirespeto yung litis pendentes rule na hindi dapat nagkokomento yung mga partido sa kasong yan? At partido ka dahil House prosecution ka eh. That is, kung matatalo mo si Rani Abu, sa tingin ko hindi. Tingin ko bokya ka. Dahil yung last time namang nanalo ka, ay ang kalaban mo, anak lang ni Rani. Si Rani, 3-termers yan at daing COS din ni Dodo Mandanas na 9 years din. So alam ng tao talaga yung paglilingkod ni Abu, ni Congressman Abu dyan sa distrito mo. So goodbye ka na, asa ka pang maging prosecutor. Tagamo sa bato yan. Hindi ka maging prosecutor dahil wala ka na sa Kamara pagdating ng 20th Congress. Dami nila nagsasalita. Para silang mga Supreme Court Justices, inappointan nila kanilang mga sarili. Huwag naman ganyan. Respetuhin natin ang Korte Suprema. Ako, pwede ko mag-discuss kasi hindi ako partido dyan. Kung ako'y prosecutor o ako'y counsel ni VP Sara, ay hindi ako pwedeng magsalita dyan. Dahil baka ma-influensyahan nga, hindi lang ang Korte Suprema, kundi ang impeachment court itself. Pero in fairness, talaga namang itong kasong hinain ni VP Sara, kahit anong maging desisyon ng Korte Suprema, ay mas lalo pang magbibigay linaw ngayon doon sa proseso ng impeachment. Kasi ang tanong nga dito, yung hindi pag-akto sa mga naunang impeachment complaints, itong hindi pag-akto ba ay yung akto na sinasabi ng Korte Suprema sa kaso namin ng Roque versus House of Representatives na nagsasabi na kumukumpleto doon sa commencement ng impeachment complaint. Yung paghahain at yung desisyon na wag i-endorso muna, wag padala muna sa Justice Committee dahil inaantay yung pang-apat na meron ng sapat na lagda ng mga kongresista, yan ba? Yang bang ganyang sitwasyon na merong dahilan kung bakit hindi rin-refer sa Committee on Justice para wag pumatak yung 1-year ban, yan ba ay sapat na aksyon na para sa Kamara para masabing bawal na yung pang-apat? Well, wala naman akong crystal ball, pero ang sinasabi ko nga, kung ang susundin natin ay yung dahilan, yung rasyonal ng batas,
Siyempre, sakop yan. Dahil nga naman, ang dahilan na pinagbabawal ang napakadaming impeachment sa loob ng isang taon, wala lang magagawa ang mga pinakamatataas na impeachable officers kung papayagan natin yan. Ganyang patakaran. Well, sana po tayo ay nakadagdag kaalaman sa inyong lahat. Alam ko, ang usaping impeachment ay usaping legal. Pero dahil ang tatanggalin nila ay merong mandato ng 32 million, ay abay, dapat lahat ng Pilipino ang maging malinaw sa kanilang isipan kung tama nga ba yung proseso na sinusunod ng Kamara de Representante. At tanging Korte Suprema naman ang makapagbibigay linaw. Meron lang tayong opinion subject to the opinion of the Supreme Court.